Sana maraming nabibigo, hindi nakakapagpatuloy. I believe na talagang maniniwala ko, kahanga ko sa taong napapakinggan ko na humihingi ng tulong sa Diyos para makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Diyan po ang saludo ko sa Diyos sa buhay nila. Ngayon po, nadako po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ang pamagat po dito ng ating pong pag-aaralan, pamagat po ng ating pag-aaralan ay sabi po, The Answered Prayer. Amen. At mababasa po natin sa aklat po ng unang Samuel, chapter 1, verse 19 to 28. Pero bago po tayo doon, dadaanan po natin ng mabilisan lamang ang verse 1 hanggang sa dumating po tayo sa verse 19 to 28. Ito po ang panalangin po ni Ana. Si Ana po ay isang asawa ni Elkanah na siya po ay baog. Amen. At basahin po natin sa verse 1, chapter 1 ng Samuel. Sabi po dito, Maratan, Sutit, isang bayan na kaburulan ng Ephraim ay may nakatirang lalaki na pangalang Elkanah. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Eliho na mula sa sambayanan ni Toho at mula sa angkan ni Suk na Efratio. Dalawa ang asawa ni Elkanah, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkanah sa Shilo upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pare ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Huppi at Pinehas. Tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito. Bagamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Amen. Ngayon po, kung tayo man dumaranas sa mga ganitong mga sitwasyon, huwag po tayo magagalit at huwag po tayo magtapos sa Diyos. Amen. Amen. Kung tayo mag-alinlangan at huwag tayo magkadalawang isip, sapagkat ang lahat ng bagay ay naayon po yan sa kapahintulutan ng Diyos. Kung may mga bagay kang hiningi, may mga bagay kang ninanais at hindi mo pa ito nakakamit, maaaring may mga bagay at mabuting bagay na nakalaan para sa iyo. Kaya huwag po tayo tumigil sa prayer dahil yun po ay tutugin ng Panginoon sa tamang kapanahon natin. At sabi po, Diana ay palaging kinuputya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana kaya napapaiyak siya at hindi makakain. Kaya nilapitan siya ni Elkanah at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka? Umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain. Bakit nalulungkot ka? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki? Amen. Sa ating buhay, kung minsan naranasan ko na rin, dinadown tayo. Kung minsan nilalayan tayo. Katulad ni Penina, taon-taon ko siya halos na tinukot itong taripan niya sa pagmamahal kay Elkanah. Dahil nilalait siya dahil wala siyang anak. At sa kapanahon na yun sa lumantipan, kapag wala kong anak, ang isang dalaga isang babae para po siya isinusunta. Pero ito po, kahit na napapakinggan ni Ana, na nilalait siya ni Penina, dahil na siya iba o walang anak, pero alam niyo po hindi siya kumituloy, hindi siya gumaganti. Amen. Bagos siya po ay umiiyak yan. At siya po ay nanalangin sa ating Diyos na buhay. Isang kaparaan na itinuturo sa ating lahat na sa lahat ng bagay, kung tayo dumaranas ng mga pagdadown sa ating buhay, huwag po tayo gaganti, kundi iluhod natin siya sa Diyos at iyak sa Panginoon.
Matutupad sa ating mga buhay ang sinasabi ng Biblia na mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmahal mo sa iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong kapwa at nalalaan, kahit hindi mo sa kayong gantihan. Amen. At yun po ang ikakabuti para sa ating lahat. Amen. Katulad po niya na kahit na nilalight po siya, hindi po siya gumaganda po, umiyak siya sa Panginoon. Amen. Patuloy po tayo. At dahil doon, talagang nanimikap yung dibdib ni Ana kasi hindi siya binibigyan ng anak. Pero alam niyo po, yung ginawa ni Ana, nanalangin sa Diyos. Amen. No? Dito sa verse 9, sabi po, minsan, matapos silang kumain sa Shilo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Amen. Nanalangin po siya. Kung nalulungkot ka man, kailangan manalangin ka sa Diyos. Tulungan ka hingiin na ikaw ay magiging masaya. Amen. Sa lahat ng bagay, hingiin natin sa Diyos. Lumapit kayo sa akin, kayo nahirapan lugha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Nasa Diyos ang kapahingahan, nasa Diyos ang pagluwag ng ating mga nanikip na dibdib kung tayo dumaranas ng kabigatan sa buhay. Amen. Nagkataong nakupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Kung pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Taimtim po tayo na nanalangin sa Diyos. Amen. Kahit sa ating mga mahal sa buhay na wala pa sa Panginoon, kung minsan nawala na tayo ng pag-asa, bakit nananalangin ako ay hindi pa dumarating? Baka kulang pa ang ating panalangin. Kailangan na sabi ito, taimtim na nananalangin. Si Ana po ay taimtim po siya nananalangin dahil po siya ay wala po. At sa kanyang pananalangin, hinihingi po sa Diyos ng taimtim. Kaya sabi, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan. Kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki. Ano kung hinihiling ni Ana? Isang anak na lalaki. So, ngayon makita po natin na bawat sa ating pananalangin kailangan lagi po siyang positibo. Amen. Sa ating panalangin, hindi tayo dapat nanalangin ng negatibo. Amen. Lalo sa ating kapwa. Amen. Dahil kung ano ang ibigay panalangin mo, ano itataas mo sa Diyos, yun ang ibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Kaya bawal po ang yung pag-pray mo, yung makalaban mo, kakabagsak na pagpamak mo, bawal po yun. Dahil talagang papapahama ko siya. Ganon dito sa ating mga mahal sa buhay, kahit matitigas ang ulo po yan. Dapat po lagi po natin prayer, puro positibo. Hindi po tayo sila piling i-pray na negatibo, baka mangyari po ganap, tayo po ang magsisisigan ng ulo. Amen. Dahil kung ano ang yung sinabi, yun ang tutugunin po ng Panginoon. Amen. Kaya po sa ating panalangin, nag-ingat po tayo. Sa bawat bigkas po ng ating mga labi, ng ating mga bibig, mag-ingat po tayo. Baka tayo madulas, at baka pagsisihan po natin yung ating mga sinasabi. Amen. Tinuturuan po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng panalangin po ni Ana. Amen. Sabi po, kung papakinggan ninyo ang inyong lingkod at ito'y pagkaluban at inyong pang kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkakaluban ng isang anak na lalaki. Ihandog po siya sa iyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa iyo. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Sa atin po minsan mga prayer, minsan nangangako po tayo, kailangan po lang ang ating mga pangako ay tuparin po natin sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po natin ay hindi po yan makakalimot. Amen. Lahat po ng napapakinggan niya sa atin, lahat po yan ay nakasulat. Amen. Kaya po kung anong ating mga ipinangako sa Diyos, kailangan po pa rin po natin yan. Kung minsan nanalangin tayo, kung may mga sakit tayo, minsan may sakit tayo, nanalangin tayo sa Diyos. Pagkano mga kagagaling ay nililipot sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Kailangan niyo pangako mo yan na hindi po mo. Huwag mong babalihin yan sa harapan po ng Diyos. Baka yung kagalingan yung pagkaloob sa iyo ay bawiin ng Panginoon.
Amen. Kaya kung tayo pinagaling, kailangan tuparin po natin ang ating pangako sa Diyos. Kung ipinangako natin na maglilingkod sa Diyos, maglilingkod po tayo sa Diyos. Lahat ng bagay na hiningi mo sa Panginoon at mayroon pa mga pangako, tuparin mong namin. Yung katulad po ng ginawa po ni Ana. Maging tapat po tayo sa Panginoon. At ang sabi po, habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi narinig ang kanyang tinig sapagkat siya ay nananalangin lamang sa sarili. Amen. Dahil dito, inakala ni Eli na siya ay lasing. Amen. Kaya kung minsan tayo nananalangin pang sarili, pwede po. Yung manalangin tayo na hindi narinig ng iba, pwede po yun. Pang sarili. Pero kung marami tayo po, tulad ng prayer fasting, kailangan marinig po ng ating mga kapatid para sila makapag-inig. Amen. Tututuruan po tayo na tama po ng pananalangin. At sabi po, narinig ito ni Eli. Amen, ng isang pare. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatinaw ka natin. Ano ito kung minsan sa buhay po natin minsan napagkakamalang pa tayo. Ano, Station pa, paulungan ba naman yun, ginagapin na kayo. Lalo sa mga praying fasting. Sa meron yung meetings. Minsan napagkakamalang tayo, napag-isip lang pa tayo ng masama. Pero lingkod na po yan ng Panginoon. Pero minsan, sa ating buhay, huwag po natin papansin mga napapakinggan po natin. Tayo tuloy sa Panginoon sapagkat alam po ng Diyos kung ano po ang nasa kalooban po natin. Katulad po ni Ana. Amen. At sabi sa verse 15, hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh. Hindi po sa kung sino po baka lumabas noon Marites. Amen. Kung sa Diyos isumbungan yung mga bigat problema, pag-uusap lang kayo ng Diyos at ang Diyos po at tutulong sa iyo. Kung may mga problema ka bigat sa buhay, kahirapan na buhay, huwag mo nang ikwento kung kanin-kanin. Sa mga kapitbahay, sa kamag-anak pa, kumalat pa yan, mapapahiya ka pa. Amen. At wala pa silang may tutulong na mabuti para sa problema mo. Pero kung sa Diyos mo siya ay dulog, tiyak, nasulog-sulog. Katulad ng ginawa ng Diyos sa buhay mo ni Ana. Amen. Dinugayawi ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang iyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking kalooban. Amen. Kaya po kung mahirap po tayo ng kalooban, huwag po kung kanikanin tayo lumalapit. Amen. Sa Diyos agad. Doon agad sa Diyos. Sa Mateo, kapag may sakit ang isang tao, sa kanino dinadala, sa harapan agad ng Panginoong Hesus. Amen. Kaya tayo mamagyan problema, wala po tayo ibang pagpipintuhan, kundi ang Panginoon na siya makakatulog po sa atin. Amen. At dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag ko ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sila tutugon, ang Diyos po ng Israel. Diyos lang ba ng Israel yun? Diyos din po natin. Ang Diyos ng Israel. Sapagkat tayong lahat ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, Panginoon. Amen. At yung tulong na nakalaan sa bayan ng Diyos, nakalaan din po yan para sa mga taong sumusunod sa kalooban po ng Panginoon. Amen. Po. At sabi po, sumagot si Ana, pagkatotoo po sana ang iyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Ano po ang ginawa ni Ana para maibsan yung bigat ng kanyang naranasan? Halos hindi po siya makakain. Kanino po niya dinala? Kanino po niya kwento? Kanino po niya dinulog? Hindi ba kay Jesus? Amen. Dinulog niya sa Panginoon ang kanyang bigat. At ang dinulog niya sa Panginoon, iniyak niya sa Diyos. Iyak siya ng sa Diyos. Dinulog niya ang bigat ng kanyang kalooban. Hindi po siya pumunta doon kay kumari, kay kumpare.
doon sa mga kapitbahay natin. Hindi siya pumunta doon, kundi pumunta siya sa bahay ni Yahweh at nanalangin at tinulog yung kanyang bigat. Hindi po siya makakain. Ano po ang nangyari kay Ana? Nang kanya tinulog sa Diyos sa kanyang mga problema. Nawala lahat yung bigat. Umiyak ka lang pala sa Diyos kung may bigat ka eh. Wala yung bigat. Kung may problema ka, umiyak ka lang sa Diyos, mawawala yung problema mo. Kung nalulungkot ka, umiyak ka sa Diyos, aalin ka. Kung nangihina ang iyong kaluluwa. Awit, sabi sa awit 73 verse 26, puso o kaluluwa kung nangihina man. Amen. Ang Diyos ang tangi kong kailangan. Amen. Hindi si Kumari. Hindi si Kumpare. Ang mabigat nga lang doon, kung isa sa salimutan kapag nalulungkot wala si pare, hindi pa umuwi ng Paglago dahil na doon sa ibang lugar, nagtatrabaho. Ay doon hinahanap ang kasiyahan sa ibang Kumari. Ayos! Ha? Ano po, wag ko natin gawayahin. No? Hinahanap yung kaligayahan sa iba. Huwag po gano'n. Kailangan kung nalulungkot ka na wala yung asawa mo, wala yung asawa babae, wala yung asawa babae, doon ka sa Diyos magpakaligayahan. Amen. Hallelujah. Diba? At ano sinasabi ng awit? Verse 7. Verse 2. Amen. Ano sabi doon? Kayawin mo hanapin. Ayun. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Sa Diyos ka magpakaligaya, huwag kong kani-kanino. Sapagat ang Diyos ko ang nagbibigay ng kasayahan, kaligayahan ng tunay sa puso ng isang taong mananampalataya sa Diyos. Ano po? Kaya po alam niyo po, nang umiyak si Ana, dinulog sa Diyos ang kanyang bigat. Amen. Nang wala yung bigat, at umuwi siya, at kumain na. Amen. Kaya kung hindi ka nakakain dahil sa mga bigat natin naranas, mga problema, sakit at karamdaman, umiyak ka lang sa Diyos. Amen. At alisin ng Diyos yan, at ikaw ay makakakain ha. Amen. Hallelujah. Amen. Di mo na kailangan ng vitamins. Woo! Diba? Grabe. Kapag sa Diyos ka lang lumapit, naku, alisin ng Lord lahat ng mga bigat mo sa buhay. Amen. Dahil kung sa atin lang mga kapaligiran ni lapit yan, baka maritis pa tayo. Amen po, no? Amen. Ito po ang kasagutan po ng panalangin po ni Ana. Amen. Nasabi ko, kinabukasan, maagang maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Raba. Sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Hello, mga kapatid. Ano po ang nangyari? Dinulog na ni Ana ang kanyang problema sa Diyos, no? Yung hindi siya nagkakaanak, no? Doon sa mga baog, doon sa mga hindi pa pinagkaluban ng Diyos, dinulog lang kay Yahweh, araw at gabi sa ating Panginoong Diyos na buhay, sapagkat walang imposible sa Diyos. Kung binigyan ka ng buhay, hindi ka kaya bigyan ng Diyos ng anak. Amen? Hallelujah. Woo! Amen. At dininig ng Diyos. Naintindihan ko pala tayong mananalangin. Talagang diringgin po tayo ng Panginoon. At sa atin pananalangin, huwag po tayong manghinawa. Kung ito po ay hindi pa ibinibigay ng Panginoon, huwag tayong ihinto. Huwag tayong titigil. Tuloy ang panalangin, tuloy ang pagdulog sa Diyos sa lahat ng nais mong hingiin sa Panginoon. Hingi ng hingi sa Panginoon Diyos na buhay at darating ang panahon na ito po ay pagkakaloob sa iyo. Katulad ng ginawa ng Diyos sa kay Ana. Amen. Amen. Bago po siya pero tingnan niyo po, sa lagi niya pag-iyak sa Panginoon, sa lagi niya pagluhod sa Diyos, hindi siya hinawa. Anong ginawa ng Panginoon? Binigay. Nagpuntis ng anak. Amen. At yung ipinangako na sa Diyos, babasahin po natin at kanya po itong tinupad. Amen. Amen. At sabi niya, nagbuntis siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Amen. Ano po yung hinihingi Ana nung una siya nanalangin? Isang anak na lalaki. Amen. Anong ibinigay ng Diyos? Di ba lalaki?
Amen. Kaya po sinasabi dito lahat ng ating prayer. Ano po? Kailangan po puro positibo. No, wag po tayong nalangin ng mga negatibo. Amen. Kailangan kasi kung ano yung napakinggan ng Diyos, hiningi mo, yun ang kanyang ibibigay. Katulad ng ibinigay ng Diyos kay Ana. Yung hinihingi niya isang lalaki, anong ibinigay ng Diyos? Lalaki! Amen. Kaya kung hingin mo sa Diyos ang kagalingan ng mahal mo sa buhay, yun din nagbibigay ng Diyos ang kagalingan. O kung gusto mo na hingin sa Diyos na magsagana yung mga mahal sa buhay, kasama ka, yun din ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya po sa pananalangin, walang nanghihinawa. Laging luluhod sa Diyos at continuous ang pananalangin. No, katulad po ng ginawa ni Ana, taon-taon po silang pupunta po sa cielo. Nagbuntis si Ana Paro. At siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito, sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Amen. Pagkalipas ng isang taon, si Elkanah at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa cielo upang ialay kay Yahweh ang taunang handog at upang tukdin ang kanyang panata. Amen. Sinabi ni Ana kay Elkanah, hindi na muna ako sasama sa iyo ngayon. Hintayin ko na ang panahong bari na siyang nahiwalay sa akin. Paglaki niya, dadalhin ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira habang buhay. Amen. Kaya kung sa lahat ng ating ipinangako sa Diyos at ito po ay binigay ng Panginoon, tuparin po natin lahat ng ipinangako natin sa Diyos. Sapagkat ang ating pinangakuan isang hari, hindi po siya tao. Amen. At lahat ng ipinangako mo sa Diyos ay darinig po yan ng Panginoon. Kailangan mo tuparin yan. Kung nangako na kung ako'y gagaling, maglilingkod ako sa iyo, ay tuparin mo yan. Amen. Baka magalit ang Panginoon. No, pinagaling ka na, hindi. Tapos yung ipinangako mo maglilingkod ka sa Diyos ay binali mo. Amen. Ayaw ng Diyos po niya. Kaya katulad ni Ana, nangako siya na kung bibigyan siya ng anak, iaalay niya sa Diyos. Kaya ni Samuel lang ibinigay, inaalay niya sa Diyos at sinabi niya ito'y maglilingkod habang siya po ay nabubuhay. Amen. Kaya kung nangako ka sa Panginoon, kailangan tuparin mo yan. Habang buhay ka maglilingkod, habang buhay ka maglilingkod. Amen. At sabi na, nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa cielo. Nagdala pa siya ng isang turong 3 taon, 5 salop ng harina at alak na nakalagay sa sisidlang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nananalangin kay Yahweh. Diniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po, inihandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. Amen. Ano pang ginawa ni Ana? Hindi po siya tumalikod sa kanyang mga kapangako. Ito po ay kanyang tinupad nang hinilin niya na siya po ay pagkaluban ng Diyos na buhay ng isang anak na lalaki. Amen. Isa po itong halimbawa na dapat po natin mamarisan. Sa ating mga pangako, pinangako po natin ay Diyos. Kung tayo nangangako sa Panginoon, katulad po ng humingi ko minsan, Panginoon, bigyan niyo po ako ng hanap buhay. No. Bigyan mo ako ng puhunan para ko makapagtinda at ako po ay maibsan ang ating mga pangailangan. Alam niyo po na kung minsan may narinig ako na natanggap nga nila, sumagana sila sa buhay. Pero, imbis na sambahin nila at paglingkuran ang Diyos na nagbigay, sinaba po nila ay ang ibinigay ng Panginoon. Nawala at tinalikuran po nila yung kanilang mga pangako. Amen. Sinasabi po, ito po ang mga, ito ay pare po sa Diyos, pero may kasama po ito. Sabi po ng Roma
Roma chapter 1 verse 25. Sabi niya, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran, amen, at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Hindi po ba? Ito po ay patungkol ito sa mga distribution, pero may hatid po dito ang Panginoon. Amen. Humingi ka sa Diyos, no, ng pagpapala at nang pinagpala ka ng Panginoon, no, kinalimutan mo ang nagbigay ng pagpapala at ang minahal mo at ang pinaglingkuran ay ang pagpapala ibinigay sa iyo ng Diyos. Ipinapaalala po sa atin ng Panginoon na kung ganito ang ating sitwasyon sa ating mga buhay, hindi po tayo pagpapalain po ng Panginoon. Amen. Dapat po, kung ano yung ipinangako mo sa Diyos, tuparin mo yun. Amen. Hindi tama yung humingi ka sa Diyos ng papapala at nang pinagpala ka, tinalikuran mo na yung Diyos na nagbigay ng papapala at ay yung pagpapala ang iyong minahal. Katulad ng humihingi ng isang tindahan, nung binigyan ng Diyos, no po, nung wala pang tindahan tuloy-tuloy ang paglilikod sa Panginoon, tuloy-tuloy ang hingi sa Diyos, tuloy-tuloy ang worship sa Diyos. Amen. Nang binigyan niya ng Diyos ng pagpapala, abay nakalimutan ng Panginoong Diyos at sinamba na yung binigay ng Diyos. Tama po, hindi? Hindi po tama. Kung mahalin po natin ang bigay ng Diyos, nako, kapag nilikuran tayo ng Diyos, wala ng Diyos na magbibigay pa muli sa iyo at sa akin. Amen. Kailangan kung humingi ka sa Diyos ng pagpapala, mahalin mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng pagpapala at hindi yung pagpapala ang mahalin mo. Amen. Amen. Ito'y hatid dito sa atin ng Panginoon para tayo'y matuto ng tama. Amen. At huwag po tayo maghinawa sa ating mga buhay kung may minsan ay hindi pa dumarating ang mga hiningi po natin sa Diyos. Tuloy ang laban, tuloy ang panalangin, walang manghinawa. Ulitin natin si Diyos. Ang Diyos araw-araw, gabi-gabi, minuto-minuto ng ating mga buhay, dapat kinukulit po natin ang Panginoon hanggang magsawa ang Diyos at tugugin po niya ang ating mga panalangin. Ang sabi po ng Lucas chapter 18 verse 1 hanggang 8. Amen. Nasabi po, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin. Turo po yan ng ating Panginoong Diyos na buhay, dapat tayong mananalangin sa Panginoon. Dapat humingi tayo sa Diyos. Lagi lumapit sa Panginoon. Ano man po ang mga bagay na nais natin na hingiin sa ating Diyos na buhay. At huwag mawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa. Kung hindi pa tinutuloy, ibibigay sa iyo ngayon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang iba ay huminto na, hindi pa nakanta. Wala pa nga isang taon, hindi pa dumarating. Nagsawa na, umalis na. Huwag po natin yung gagawin. Sayang naman. Baka parating na sana yung katugunan ng Diyos sa buhay mo, umalis ka. Uy, umalis ka lang, na doon na yung hiningi mo. Sayang, hindi mo na tanggap. Amen. Walang manghinawa. Katulad ng ginawa ni Ana. Siya po hindi nang hinawa, hingi nang hingi, iyak nang iyak sa harapan po ng Panginoon. At sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod din iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Tingnan niyo po, sa loob ng mahabang panahon, hindi po siya pinugod ng hukom. Mahabang panahon po yun. Pero hindi po siya tumitigil. Araw-araw niya pinakalampag yung hukom na yun. Araw-araw hindi siya nagsasawa. Hinihingi niyang katarungan na nais siya makamit. Amen. At ang sabi po, bigyan po ninyo ako ng katarungan. Lasing ko po, mayroon pa po konti. Ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit,
nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang itinanggalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Amen. Sapagkat lagi niya akong ginagambala, gambalahin lagi natin ang Diyos. Amen, na nasa langit, gambalahin natin siya, laging manalangin, laging takutin ang kanyang puso, ang kanyang habag. Amen. Para yung hinihingi natin sa Diyos ay ibibigay po yan ng Panginoon. Amen. Pag nakita ka ng Diyos, lagi ka lumalangit, lagi mo siyang kinakatok, lagi mo siyang kinukulit, mas sumasagana ang gandang loob ng Diyos sa mga taong lumalangit at hindi nangininawa. Amen. Sabi, lagi ang katarungan hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. At ang patuloy, Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na ito. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya. Matitis kaya tayo ng Diyos? Kaya lagi tayong kumakatot, lagi tayong umiyak sa kanyang harapan. Hindi tayo nanghinawa, baka sabihin natin na parang matutuyo na yung ating mga luwa kaiyak sa Diyos. Hindi kaya ito ibibigay ng Diyos sa atin, sabi ng Panginoon, sa mga mahal niya. At ang sabi, sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Hindi tayo paghihintayin ng Diyos ng matagal. Amen. Tuloy-tuloy ang paghingi, tuloy-tuloy ang pag-iyak sa Diyos. Walang manghinawa, walang titigil. Amen. Amen. At samahan po natin lagi ng pananalangin sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesus, lagi kayong manalangin. Amen. Kaya po, wala pong manghinawa. Sa lahat ng ating mga hiningi sa Diyos, tuloy ang paghingi, tuloy ang pag-iyak sa Panginoon. Amen. Sinabi po sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Amen. Agad, bibigay po ng Panginoon niya. Bibigay po ng Diyos. Lalo na kung nakikita tayo ng Panginoon na tayo ang ating panalangin ang paghingi sa ating Diyos na buhay. Sa lahat ng bagay, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Tuloy ang ating panalangin sa Panginoon, tuloy ang paghingi, katulad ng ginawa po ng biyuda at ni Ana. Pero ito ang tanong, kung hindi pa binibigay ng Diyos sa iyo ang iyong hiningi, pakinggan po natin ang kasunod. Ngunit, sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya? Ang tanong, hindi ka tinubong ng Panginoon sa mahabang panahon. Madadatnan ka pa kaya ng Panginoong Diyos na buhay na sumasampalataya sa Kanya sa Kanyang pagdating? Amen. Mabubuhay lang ba tayo doon sa ating paghingi sa Diyos? Hindi ba natin kayang gawin, na bilang pasasalamat sa Diyos na buhay ang hininga na ibinigay niya sa iyo at sa atin? Yun lang ba ang matitingnan natin? Yung kaunting bagay na hindi natin sa Diyos na hindi na binigay sa atin ng Panginoon at tayo umalis na at nawala na yung ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Dapat po natin malaman, hindi pa ba dumating sa panahon na yun ang ating hiningi? May utang na loob tayo sa Diyos na buhay. Ito lamang ang binigay sa atin ng Diyos na pisikal na katawan, espiritu at kaluluwa. Isa na po itong utang natin na loob sa Diyos. Amen. Nabuhay pa tayo hanggang ngayon. Sa kabila na dumaranas tayo ng mga bigat sa buhay, masakit at karamdaman, kahirapan ng buhay, nariyan ka pa rin kumakain, lumalakad, humihinga, dumidilat, nakikita, may pakiramdam. Amen. Humihinga, nakakarinig. Hindi mo pa dapat na isipin yan na yan ay utang natin sa Panginoon Diyos? Kung hindi pa dumarating, itong mga bagay na hinihingi mo, huwag kang mawala ng pag-asa at huwag kang mawala ng pananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen. Dahil sinabi ng Panginoon, matitiis kaya ng Diyos na buhay.
na hindi ibigay yung katarungan na hinihingi ng isang biyuda. Ibibigay niya. Amen. Hintayin mo lang. Huwag kang manghinawa. Huwag kang aalis. Amen. Tuloy ang paghingi sa Diyos, tuloy ang pag-iyak sa Panginoon. Amen. Kaya nga po sinasabi ng awit kung minsan naranasan po natin ito dapat ito po ang ating magiging saloobin. Sabi po ng aklat ng awit 31 verse 22. At sabi po ni Haring David, ako ay natatakot, labis na nangamba. Sa pag-aakalang ako ay tinakwil na. Ngunit, dininig mo ang aking dalangin, nang ang iyong tulong ay aking hingin. Ano po? Si Haring David po ay nangangamba. Ang akala niya, tinakwil na siya ng Diyos, akala niya hindi na sa tinugon ng Panginoon. Pero lumalapit sa Diyos, humingi sa Diyos. Amen. At ano ang ginawa niya? Nananalangin po siya, humiling sa Diyos. Ano po? At ang sabi niya, ang sabi, ngunit dininig mo ang aking dalangin. Dinidinig ng Diyos ang aking dalangin. Huwag ka lang manghinawa. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Huwag kang umalis sa Panginoon. Kung wala pa yung hiningi mo, tuloy ang paglingkod sa Diyos. Amen. Huwag tayong nakatingin doon sa ating mga hiningi sa Panginoon na hindi pa naibibigay. Huwag tayong nakatingin doon. Ang tingnan natin ay ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at ang lahat ng bagay na atin natatamasa sa mundo nito. Amen. Tuloy ang paglingkod sa Panginoon. At ano po sabi sa awit 28 verse 6? Si Yahweh ay dapat purihin. Dininig niya ang aking mga daing. Kaya po kung natanggap na po natin. Huwag nating kalimutan dalagin pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Amen. Hindi katulad ng humingi, nagpapapala sa Diyos at natanggap na pagpapala na mula sa Panginoon, pinalimutan na yung nagpala at yung pagpapala na ang kanyang pinaglingkuran. Amen. Dapat kung nakatanggap na tayo ng mga himala, mga pagpapala, kalakasan, kagalingan, mga promosyon, karunungan, nagmula sa Diyos, dapat po natin lahat yan lagi na ipagpasalamat sa Diyos araw at gabi. Amen po. Kung katulad po tayo ni Hannah. Amen. Sabi po ng Nehemiah chapter 1 verse 4. Sabi niya hanggang 5. Sabi niya, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdamdam. Ilang araw akong nagdadalam hati at nag-ayono. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos na kalangitan. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa iyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa iyo at tumutupad ng iyong mga utos. Amen. Tinutupad po yan ng Panginoon. Si Nehemias po ay nanalangin po yan sa bayan ng Israel nung ito po ay lumok sa pagkawasak ng templo po ng Diyos. Pero nalangin po si Nehemias at lumuhod. Amen. Umiyak. Amen. At nanalangin sa Diyos para sa bayan ng Israel. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Tinubon po ba si Nehemias? Tinubon po siya ng Diyos. Amen. At muling na tayo po ang templo po ng Panginoon. Kaya po sa ating buhay, huwag tayo manghinawa. Tuloy ang laban, tuloy ang paglamig sa Panginoon. Mag-last verse na lang po tayo. Sabi po ng aklat ng Job, verse 14. Ito po si Job, grabe ang dinanas nito. Pero hindi po siya umalis sa Panginoon. Hinintay niya ang kanyang paglaya sa kanyang kahirapang dinaras. Hindi po siya ninawa, hindi siya tumigil sa kahingi ng tulong sa Panginoon. Sabi niya, kung ang tao ay mamatay, siya kaya ay muling mabubuhay? Ngunit para sa akin, paglaya ko sa hirap ay aking hihintayin. Yan po si Job. Amen. Tularan po natin si Job.
sa kabilang kayamanan, dinanas, naubos ang kanyang kayamanan, naubos ang kanyang mga anak. Amen. At tinatad pa po yung unyang katawan ng mga pigsa, hindi po siya nanghinawa, hindi po siya umalis sa Diyos. Tuloy ang panalangin, tuloy ang paglapit sa Diyos, tuloy ang pag-iyak sa Diyos. At anong sinasabi niya, hihintayin niya, mamatay man ang mga tao, mamatay man siya, hihintayin pa rin niya ang kanyang paglaya sa kahirapan. Kaya kung hindi pa dumarating yung hinihingi mo, mamatay ka man, at least, nasa maganda po ang kondisyon ng iyong buhay. Amen. Dahil sa paglapit mo sa Diyos, lagi kang nasa Panginoon, naroon ang Panginoon. Amen. Kaya po, katulad po ni Job, hindi po siya nanginawa, hindi po siya malis sa Diyos. At kahit na daw siya'y mamatay, hihintayin pa rin niya ang kanyang paglaya sa kahirapan na kanyang naranasan. Yan po ang dapat po natin tularan. Hindi pa man dumating yun, Diyos na nakaalam. Basta yung importante, magkaroon tayo ng benefits sa paghihintay, sa pag-ini sa Panginoon. Hindi tayo malay sa Diyos, naglingkod, palagi sinusunod ang kalooban ng Diyos. Bahala ng Panginoon dyan. Tanggap yung hinihingi mo, ang Diyos na ang bahala. Yan. Hindi ka pa nakalaya, okay lang. Importante, patuloy tayo nakasunod sa Panginoon. Hindi tayo umalis, tuloy ang panalangin, tuloy ang paglingkod, tuloy ang pagsamba, tuloy ang pakinig ng hermeneutics, tuloy ang pakinig ng Bible study, tuloy. Ang benepisyo ng buhay na walang hanggan ay nasa ating Panginoon. Amen. Higit po yan sa lahat ng kayamanan. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo sa Panginoon.